Ang mag-asawang Carl, 43 years old at Yana, 34 years old ay may mga estableng trabaho. Si Carl ay empleyado ng Chinese University of Hong Kong ng halos 20 years na. Samantalang si Yana naman ay nagtatrabaho sa isang stationery supply company. Sila ay may dalawang anak na puro babae na sina Claire, 10 taong gulang at Kate, 7 taong gulang. Kahit hindi sila mayaman, masaya tahimik naman ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang July 2009, kung saan ay misteryosong nawala ang 4 na miyembro ng pamilya Tan. Araw-araw ay hinahatid ni Carl ang kanyang mga anak sa paaralan bago ihatid siya na sa trabaho nito at saka siya dediretso sa kanyang opisina. Pero noong July 6, wala kina Carl at Yana ang pumasok sa trabaho. Kahit makailang beses na silang tinawagan ng mga katrabaho ay hindi nila sinasagot ang kanilang mga telepono. Napaka-responsableng tao ng mag-asawang Carl at Yana. At wala sa ugali nila ang basta na lamang umabsent nang walang abiso. Kaya naman nag-alala na ang kanilang mga katrabaho na baka may nangyaring masama sa kanila. Bandang 1:00 ng hapon may sumagot sa telepono ni Carl. Ngunit hindi si Carl ang sumagot kundi isang lalaki na kakaibang accent kung magsalita. Noong tinanong ng katrabaho ni Carl ang lalaki kung nasaan ito, sinabi niya na pumunta sa Dongguan sa China ang buong pamilya para magbakasyon. At saka mabilis na pinutol ang tawag. Pero nagtaka sila dahil hindi naman naka-leave si Carl at wala rin silang narinig mula sa lalaki na may balak silang magbakasyon buong pamilya. At si Carl ay napaka-responsableng tao at napakadedikado sa kanyang trabaho. Kaya alam nila na hindi basta-basta aalis si Carl nang hindi nagpapaalam o mag-file man lang ng leave. Nag-usap-usap ang mga katrabaho ni Carl at ramdam nilang lahat na may kakaibang nangyari. Kaya naman napagdesisyon na nila na tumawag na sa mga pulis para mag-report at humingi ng tulong. Matapos matanggap ang report, kaagad na nag-imbestiga ang mga pulis sa Pingshe Village. At dahil napakalaki ng Pingshe Village, medyo nahirapan ang mga pulis na matunton ang eksaktong bahay ng pamilya Tan. Kaya naman ang bahay-bahay sila at nagtanong kung may nakakakilala ba sa mag-asawa at kung alam ba nila kung saan ang kanilang bahay. Nung nalaman na nila kung nasaan ang bahay nila Carl, nakita nila na nasa liblib pala ito na lugar at malalayo ang pagitan ng mga bahay. Ang alam lang nila na may nakatira sa di kalayuan na isang matandang babae at mag-isa lang ito sa kanyang bahay. Maliban doon ay wala na. Ang unang napansin ng mga investigador na nakapark pa rin sa labas ng bahay ang sasakyan ng pamilya Tan. Kumatok sila na makailang beses pero walang sumasagot at wala silang naririnig o naramdaman na senyales na may tao sa loob. Habang nagsasagawa sila ng investigasyon, nakakita sila ng isang lalaki na nakatayo ilang metro mula sa bahay nila Carl. Nilapitan ng mga pulis ang lalaki at tinanong kung anong ginagawa niya sa liblib na lugar na yon at kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki na si Wang, isang residente ng Pingshe Village. Sinabi niya na nasa Dongguan ang buong pamilya para magbakasyon at wala sila sa kanilang bahay. Tinanong siya ng mga pulis kung bakit alam niya na nagbakasyon ang buong pamilya. Dahil sinabi umano sa kanya ng pinsan mismo na may-ari ng bahay na ang tinutukoy niya ay si Carl. Ibig sabihin, pinsan ni Carl ang nagsabi sa kanya na nasa bakasyon ang buong pamilya. Yun umanong nag-utos sa kanya na yun ang sasabihin niya kung sino man ang magtanong kung nasaan sila Carl. Nagtinginan ang mga pulis at sinabi kay Wang na dalhin sila sa pinsan ni Carl. Dinala ni Wang ang mga pulis sa bahay ni Xu Xingyi o Lito. Nalaman ng mga pulis na si Lito ay hindi taga Hong Kong kundi siya ay nagmula sa Guangdong, China. Bumisita lamang siya sa Hong Kong at naka-tourist visa. Tinanong si Lito ng mga pulis kung nasaan sila Carl. Sinabi niya na noong July 4 pumunta ng China ang buong pamilya dahil may importanteng bagay sila na aasikasuhin. At sinabi na babalik naman sila kaagad dahil may mga pasok pa ang kanilang mga anak. Kinausap umano siya ni Carl bago umalis na kung hindi sila kaagad makabalik at kung may mga kasamaan siya sa trabaho na tatawag, sabihin umano niya na pumunta sila sa Dongguan dahil may importanteng bagay sila na gagawin. Ibig sabihin na nung tumawag ang mga katrabaho ni Carl, si Lito ang sumagot ng kanyang telepono. Matapos marinig ng mga pulis ang sinabi ni Lito, nakiusap na sa kanya ang mga pulis na samahan sila sa bahay ng pamilya Tan. Nakipagtulungan si Lito pero panay tanong niya sa mga pulis tungkol sa sitwasyon ng kanyang pinsan. Pagkapasok ng mga pulis sa bahay nung una ay wala naman silang napansin na kakaiba. Pero habang sila ay nag-iikot, nakakita sila ng mga marka ng dugo sa pader ng sala. Kaya naman hinala ng mga pulis na may nangyari hindi mabuti sa loob ng bahay. Kaagad silang tumawag sa homicide squad. Ang mga grupo ng mga investigador ay mariing sinuri din ang kabuuan ng bahay.
Nagpadala din sila ng mga pulis sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Yana para malaman nila kung nakapunta ba ito sa trabaho at sa paaralan ng mga bata para malaman kung pumasok din ang dalawa. Pinuntahan din nila ang opisina ng immigration para masuri kung ang apat ay bumiyahe o umalis ba ng Hong Kong papuntang China dahil yun ang sinabi ni Lito. Pero walang record ang buong pamilya na umalis ng Hong Kong, kaya naman mas lalo pang nagduda ang mga pulis na may masamang nangyari sa kanila. Matapos ang investigasyon, nalaman ng mga pulis na ang huling tao na nakakita kay Carl ay ang kanyang ina. Kahit hindi man nila kasama sa isang bayang ina, nakatira naman ito sa nursing home sa Pingshe Village. Umaga ng July 5, binisita na Carl ang kanyang ina at umalis ng 11:30 ng umaga. Taliwas yon sa sinabi ni Lito na July 4 umalis ang buong pamilya. Sa kanilang bahay ay marami pang nakitang marka ng dugo ang mga pulis, lalo na sa gilid ng kanilang kama. Nakakita din sila ng damit ng babae na may mantsa ng dugo at rubber hose na may dugo. Sa puntong yun ay nagdesisyon na ang mga pulis na arestuhin si Lito. Hinuli siya dahil sa hinalang may kinalaman siya sa pagkawala ng buong pamilya Tan. Lalo pa nung madiskubre ng mga investigador ang kanyang sugat sa kanyang mga daliri. Pero paliwanag ni Lito ang mga sugat na yon ay nakuha niya dahil sa pagtulong niya kay Carl sa pag-ayos ng bahay. At giit niya na sinabi ni Carl sa kanya na pupunta sila sa China. Pero kahit na anong paliwanag ang gawin ni Lito, hindi pa rin naniniwala ang mga pulis sa kanya. Kaagad na dinala sa police station si Lito para sa mga pagtatanong. Patuloy sa pagtanggi si Lito na may kinalaman siya sa pagkawala ng apat at pinapakita pa rin niya na sobra siyang nag-aalala sa kanyang pinsan. Kaya naman nagdesisyon ang mga pulis na i-track ang financial transactions nila Carl at Yana. Nadiskubre nila na noong July 5, bandang 3:02 ng hapon, may taong nagtangka mag-withdraw ng pera gamit ang credit card ni Yana sa isang ATM na nasa Qingshui Station. Pero dahil sa maling password, kinuha ng machine ang card. Nung sinuri ang CCTV sa mismong ATM, nakita na nag-withdraw ng pera ay si Lito. Dagdag pa doon, nakita din ng mga pulis ang cellphone nila Carl at Yana kay Lito. Base sa mga nakuhang ebidensya, nakita ng mga pulis na kung pinatay man ang apat, maaaring nangyaring insidente noong July 5 ng 11:30 ng umaga matapos bisitahin ni Carl ang kanyang ina. Hanggang 3:02 ng hapon kung kailan ginamit ni Lito ang credit card ni Yana. Ibig sabihin sa pagitan ng 4 na oras na yon, pinatay ang apat kung sila nga ay pinatay. Si Lito ay 42 years old at nagmula sa Huangpu Town, Zhongshan. Siya ay may asawa at 2 anak, isang babae at isang lalaki. Isang construction worker si Lito at paminsan-minsan ay nagmamaneho din siya ng motorcycle taxi. Simula noong 2003, madalas na siya mag-apply ng two-way visa papuntang Hong Kong dahil binibisita niya ang kanyang mga kamag-anak. Sa tuwing nasa Hong Kong naman siya ay tumutuloy siya sa bahay ng kanyang uncle na nasa Pingshe Village at kung saan siya natagpuan ng mga pulis. Katunayan ang totoong rason kung bakit palaging nasa Hong Kong si Lito ay para magtrabaho. May naman ang bahay si Carl mula sa kanyang ama at gusto niyang iparenovate ito para pwedeng matirhan. Kaya naman kinausap niya si Lito para siyang tutulong na gagawa ng bahay. Doon na kumuha ulit ng two-way visa si Lito papuntang Hong Kong. Kadalasan ay 2 weeks hanggang 3 buwan siya sa Hong Kong. Kaya naman may sapat na oras si Lito para matapos ang ipapagawa sa kanya ni Carl. Napagkasunduan nila na sasahuran siya ni Carl ng 300 Hong Kong dollars o 2,250 sa peso kada araw para sa pagpapaayos ng bahay. Ang 300 Hong Kong dollars na sahod kada araw ay below average na sahod sa Hong Kong. Pero kumpara naman sa kinikita niya sa China, mas dihamak na malaki ang sahod niya sa Hong Kong. Kaya naman pumayag na si Lito. Napansin din ni Carl na madalas na walang trabaho si Lito. Kaya bilang tulong na din sa kanyang pinsan, si Lito na ang kinuha niyang karpentero. Malapit din sa isa't isa si Carl at Lito dahil halos magkaedad lang din naman sila. Noong kinumpronta ng mga pulis si Lito tungkol sa pag-withdraw niya sa pera mula sa card ni Yana, wala na siyang nagawa kundi ang umamin na may kinalaman siya sa pagkawala ng pamilya ni Carl. Sinabi pa niya sa mga pulis na aksidenteng napatay niya ang apat. Kaya naman tinanong na siya ng mga pulis kung nasaan ang pamilya Tan, pero hindi sumagot si Lito. Kaya naman wala nagawa ang mga pulis kundi ang libutin uli ang bahay nila Carl at nagbabaka sakaling may makita silang mga lead. Tumagal ng halos 10 oras ang interogasyon ng mga pulis kay Lito. At July 7, alas 4 ng umaga, sinabi ni Lito na matapos niyang mapatay ang buong pamilya Tan, inilibing niya ang kanilang mga katawan sa kanilang bakuran at saka isinemento.
Kaagad na nag-request ng tulong ang mga pulis para mahukay ang mga katawan. Pero nahirapan ang excavators dahil tumigas na ang semento. Makalipas ang ilang oras ng paghuhukay, nakakita ang mga pulis ng buhok ng bata. Tumagal ng halos 13 hours bago tuluyang mahukay ang katawan ng apat na miyembro ng pamilya. Pinagpatong-patong ni Lito ang katawan sa lupa na may lalim na 5 feet at may lapad na 8 feet. Sa pinakailalim ay ang katawan ni Carl. Kasunod noon ay pinatong niya ang katawan ni Yana at isinunod ang dalawang bata. Nagsagawa ng examination ng mga forensic sa katawan ng mga biktima. Nakita na si Carl ay tumamo ng kabuong 65 na mga saksak sa kanyang dibdib, tiyan at likod. Hindi pa kasama doon ang 13 mga saksak sa kanyang mga kamay at paa at 3 sugat pa sa kanyang mga palad. Si Yana naman ay may lubid na nakatali sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kamay at paa ay tinalian din ng alambre. Binusalan din ng puting t-shirt ang kanyang bibig at ang kanyang ulo ay binalutan ng asul na sweater na pinalibutan pa ng alambre at binalot pa ng plaster at saka pinatungan pa ng 2 plastic bags. Noong tinanggal ang ilang patong na nakatakip sa kanyang ulo, nakita din ng mga pulis na merong 6 na sugat ang kanyang noo. Pero hindi yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, kundi ang suffocation. Ang panganay na anak naman na si Claire ay tinalian din. Ang kanyang baba at leeg ay binalot ng tape at may mahabang sugat din ng bata sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay tinalian din ng dilaw na lubid sa kanyang likod. Ang bunso naman na si Kate ay inilagay sa isang malaking plastic bag at tinalian din ng dilaw na lubid. Nakabaluktot ang katawan ng bata sa loob ng plastic. Ang kanyang ulo ay binalutan din ng tape. Ang kanyang mga kamay at paa ay tinalian din at namatay si Kate dahil sa suffocation. Sa sitwasyon ng mga katawan, makikita kung gaano kagalit at kalupit ang ginawa ni Lito sa kanila. Bakit ganun na lang ang kanyang galit sa buong pamilya? At pati mga walang kamuwang na mga bata ay idinamay pa niya. At paano niya nagawang patayin ng mag-isa ang 4 na katao? Inamin din ni Lito sa mga pulis na may relasyon pala sila ni Yana. Pero isang araw ay nakita sila ni Claire na magkayakap at naghahalikan ni Yana. Kaya naman isinumbong yun ng bata kay Carl. Ngunit pareho nilang itinanggi kay Carl na may namamagitan sa kanila. Iniisip na lamang ni Carl na maaaring nagkamali lang na nakita si Claire, kaya naman isinawalang bahala na lang niya ang sinabi ng anak. Hinayaan pa din niya na ipagpatuloy ni Lito ang paggawa ng kanilang bahay. Pero medyo dumistansya na si Carl kay Lito. Matapos bisitahin ni Carl ang kanyang ina, kinumpronta niya si Lito kung bakit nagawang patusin pati ang kanyang asawa. Doon na sila nagkasagutan ni Carl at nagkapalitan ng mga masasakit na salita. Sa sobrang galit, kumuha si Lito ng kutsilyo at saka sinaksak si Carl ng maraming beses. Kasunod noon ay pinuntahan niya si Yana na nasa kusina noong mga sandaling yon at sinabi ang nangyari. Kaya naman nagumpisa ng sumigaw si Yana dahil hindi siya makapaniwala na pinatay ni Lito ang kanyang mister. Para mapakalma si Yana, tinalian ni Lito ang babae, pero patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Doon na tumakbo papunta sa kanilang ina ang 2 bata. Nung nakita nila na tinalian ni Lito si Yana, kaagad silang tumakbo pabalik sa kanilang kwarto at inilak ang pinto. At dahil nagsisisigaw ang 2 bata sa loob ng kwarto, kaagad niyang sinira ang pintuan at saka itinali din ang 2 bata. Ayon pa kay Lito, wala siyang balak na patayin sina Yana at ang 2 pamangkin niya at hindi umano niya sinasadya na patayin ang mag-ina. Matapos niyang maitali ang 3, umalis na siya para mag-withdraw ng pera gamit ang card ni Yana, pero hindi siya nagtagumpay. Pagkabalik umano niya sa bahay, nakita na lamang niya na patay na sina Yana, Claire at Kate. Dahil gutom na, naisipan pa niyang kumain muna para makapag-isip siya ng mabuti sa kung ano mga susunod niya na gagawin. Pagkatapos niyang kumain, doon na niya naisip na ilibing ang mga katawan sa kanilang bakuran. Matapos niyang mailibing ang 4, kaagad niyang nilinis ang mga dugo sa loob ng bahay at saka naligo bago bumalik sa bahay ng kanyang uncle para magpahinga. Kinabukasan, July 6, maagang gumising si Lito para bumili ng semento at saka bumalik sa bahay ng pamilya Tan para isemento ang hukay para masiguradong hindi umalingasaw ang amoy ng mga katawan. October 28, 2010, nag-umpisa na ang paglilitis sa kaso. Si Lito ay kinasuhan ng 4 counts of murder. Ayon sa prosecutor, hindi sila naniniwala na may relasyon sila ni Yana. Maaaring gawa-gawa lamang niya yon para may rason siya bakit niya pinatay si Carl. Ang totoong motibo ni Lito ayon sa mga prosecutor ay pera. Dahil nalaman nila na pinapagawa din pala ni Lito ang bahay nila sa China pero kinapos siya sa budget. Kaya naman nanghiram siya kay Carl pero hindi siya pinahiram ng pera. Yun ang dahilan kung bakit niya pinatay si Carl
dahil sa galit na hindi siya pinautang. Pagkatapos ng ginawang krimen, kinuha pa ni Lito ang cellphone nila Yana at Carl at iba pang mga mamahaling bagay na nakita niya sa loob ng bahay. Gaya na lamang ng PSP, digital camera, HD receiver surveillance camera at recording device. Malinaw na pinagplanuhan ni Lito ang nangyari, pero ipinagdidiinan pa rin niya sa korte na may relasyon sila ni Yana. Sa korte, sinabi ni Lito na namamangha siya kay Yana dahil maganda pa rin ang hubog ng katawan nito kahit na may 2 anak na. Maganda at mahinhin kung gumalaw. Isa din daw yon sa mga rason kung bakit madalas siyang pumunta ng Hong Kong para makita si Yana dahil pasikreto daw sila nakikita. November 23, 2010, napatunayang guilty si Lito sa kasong 4 counts of murder at siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol.